Sa isang seremonya sa Malacanang, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12023 o VAT on Digital Services Law. Sa ilalim nito, papatawan ng 12% VAT ang non-residential o international companies na nagbibigay ng digital services para sa movies, music, videos and games, online advertising at maging e-marketplaces. Halimbawa nga nito ang streaming platforms na Netflix at Disney+, search engine na Google at online shopping tulad ng Lazada at Shopee. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. May exempted naman sa batas tulad ng mga digital services na may kaugnayan sa edukasyon. Sparing educational and public interest services from its coverage. Online courses, webinars, and other digital educational offerings are not subject to VAT in order to keep education affordable and accessible to all Filipinos. Sa susunod na 5 taon, aabot daw sa 105 bilyong pisong buwis ang inaasahang makukolekta mula rito. Ayon sa Pangulo, magagamit ito sa pagpapatayo ng classrooms, rural health units, at farm-to-market roads. Alinsunod sa batas, 5% rin ng revenue ang ilalaan sa creative services. Sabi naman ng Bureau of Internal Revenue, walang dapat ipangamba ang mga subscriber ng digital services. Hindi naman natin ine-expect na magiging malaki ang pagtaas ng presyo nito kung magkakaroon man. And ang tinitingnan natin baka naman posible rin, malaki rin naman ang chance na hindi rin naman magtaas ang presyo ng mga produktong ito. Pangako ng BIR, mahigpit nilang ipatutupad ang Digital Services VAT at tututukan ang pagbabayad ng buwis ng International Digital Services Provider. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang muka ng balita.